Sa nauna niyo pong pahayag, sinasabi niyo na hindi pa maituturing na co-accused yung mga co-perpetrators na nandun sa listahan po ng International Criminal Court. Pakipaliwanag naman po yun, attorney. Ang ibig sabihin kasi ng co-accused ay meron ka ng hinaharap na kaso. Opo. Diba? Akusado ka sa korte. Mm-mm. Dito, wala pa, hindi sila kabahagi ng kaso ni Duterte, ha? Ang babasa ng document containing the charges o sakdal sa February 23 ay si Duterte lamang. Okay. Kung sakasakali ay kailangan magbukas ng hiwalay na proseso, hiwalay na proceedings sa kung sino man sa kanila. So, ang any or all, pwedeng magbukas ang ICC ng proseso. Magsisimula ito sa pag-apply ng warrant of arrest para magkaroon ng finding that this person, there is reasonable basis to believe that this person committed crimes against humanity in the acts of, so panibagong kaso or panibagong charges. May finding of, may ebidensya na kailangan ipresenta bago mo masabing suspect ang isang tao sa krimen, so may subject ng warrant, at mas mataas na ebidensya pa bago mo masabing akusado. Maski nga si Duterte, hindi pa akusado sa ngayon eh. Yes, opo. Suspect pa lang siya. Ito po ay may medyo kaibahan sa proseso natin. Oo. Kaya ang hirap din kasi parang sa punto de vista natin, di ba akusado na si Duterte kasi may kaso na? Oo. May technicality lang dun sa mga pangalan, pero para sundan na lang natin yung sa ICC, kung may kaso, saka lang akusado. Okay. Pero si dating Pangulo Rodrigo Duterte, meron na pong kaso, di ba, crimes against humanity, at so ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng confirmation of charges sa February 23, dun pa lang siya maituturing na akusado. Hindi pa nga Hindi rin. pa rin. So kailan po siya maituturing na accused? Wala pang charges na pipirmi. Yun na lang, yung step by the step sila eh. Naku, pasensya na. Itong ICC Technical, ay iba ang proseso, tapos talagang makuti. Ngayon, sinasabi na may crimes against humanity na committed. Ang tanong ay, anong extent? Ano ang mga insidente? So, yun yung nililinaw. Kumbaga, yung termino ay may suspetsya na gumawa siya ng krimen, na crimes against humanity. Pero ano ang taklaw? Yun pa ang pinipisil natin bago, kung maaprobahan yan, bago tayo tumungtong ng trial. Okay. Pero, kaya, yung technical term din ay hindi pa buo o hindi pa kumpleto yung kaso. Okay. Sa anong punto kay po Duterte maituturing ng akusado ang dating Pangulo? Pagkatapos nito at kinonfirm ang charges at nagbukas ng trial, doon sa termino ng ICC, masasabing akusado na siya. Okay. Yung pre-trial chamber na kaharap natin, mapapalitan yan, mapupunta tayo sa trial chamber. Yun, pagbubukas ng kaso at pagkilala sa isang tao na akusado. Kailan nyo nakikitang mangyayari ang Attorney Conti? Base doon sa nagiging takbo. End of the year. End of the year. Medyo matagal pa yun. Kasi matagal dahil, pasensya na nga ulit, mahaba yung hearing, di ba? 4 na araw. Pagkatapos nun, hindi pa natin maririnig yung judges ng buong buo. Kumbaga, mag-ano lang sila, yung mag-preside. Opo. Pero hindi sila magkukwento or mag-decision sa araw na yon. For 2 months pa bago sila mag-decision. Okay, attorney, yung nabanggit nyo kanina, confirmation of charges, kasi sabi nyo nga, iba ang takbo ng ICC. Iba sa ating batas rin ho rito, iba ho ang pamamaraan ng pagkuha ng hustisya. Paano ho magkakaroon, paano bubuuin yung confirmation of charges? Anong magiging basehan nun? Kasi ilan ba ho yung mga nag-akusa sa dating presidente? Sa ICC, ang nag-aakusa o nagsampa ng kaso ay isa lamang na office. Ito yung Office of the Prosecutor. Ano sila? Hindi ito katulad sa atin, People of the Philippines versus tapos may private complainant. Opo. Sa ICC, walang tinuturing sa ngayon na private complainant. May mga participating victims. Alam nyo yung na-realize ko nga, kasi pag private complainants, kapag umatras si private complainant sa atin, Opo. atrasado na rin yung kaso, di ba?
wala kang witness, walang nagrereklamo. Pero Opo. Pero sa sabi ng ICC, hindi naman pwedeng ganon. Kaya sa kanila, ang complainant ay ang Office of the Prosecutor. Oh, pero anong At basehan sa nila? pagreklamo ng Oo. Office of the Prosecutor, ang basihan nila ay pandamakmak na ebidensya. Yung palitan na nga ng ebidensya ay umaabot na sa 5,000 items Mm-mm. transmitted from the prosecution to the defense. At ito ay ebidensya na nangyari yung kwento ayon sa kwento ng prosecution. Mm-mm. Na simula pa nung Davao, merong nabuong plano patungkol sa yung VDS killings, Mm-mm. tapos ginawa na lang nilang nationwide or on a larger scale, Mm-mm. ginawa nila yung VDS killing sa buong Pilipinas. Okay. Pero ma'am, halimbawa po sa ganitong kaso, sabi niyo Office of the Prosecutor ang tumatayo na complainant dito. Pero siyempre ang basis nun, yung mga isinampa na mga detalye at ebidensya, hindi po ba, na unang nagreklamo. Sa puntong ito, halimbawa umatras yung mga private complainants, tatayo pa rin sa ICC yung kaso laban kay dating Pangulo? Yes po, tatayo. Diba? Binabanggit partner Oo. hindi ho sila pa suspect, hindi ho Hindi sila, pa. wala ho silang krimen ginawa pa. Sila po ay nasabi lang na kasama ko kayo dito. Although si So, dahil walang private complainants na maituturing dito sa ICC, Opo. patayo ang kaso at yung ebidensya ng prosecutor ang magiging batayan. Yung ebidensya ng prosecutor, sa totoo, di nang galing din sa iba't ibang grupo, pero hindi necessary galing lang sa quote-unquote private complainant. Kasi sa totoo, ang tinuturing na private complainant natin, yung mga biktima ng war on drugs, wala naman silang alam dun sa pagpaplano eh. Ang nalaman na lang nila, pinatay ang kaanak nila. Sa harap nila, pinatay ang kaanak nila. Sa harap nila, o kaya sa loob ng mga bahay nila, di ba? So, yung mas importanteng bahagi, kung paano nangyari ang krimen, kung paano inutos ito, ang makakapagbigay pa ay ibang klase ng witnesses. At yan yung mga tinatawag na insider witnesses na sana makilala natin later on. Insider witnesses na magkikwento kung paano nga ba nabuo sa loob nila, kung kabahagi sila, yung plano at grupo na gagawa ng patayan. Dito po sa mga co-perpetrators na nakasama doon sa listahang inilabas itong Sabado ng ICC, ano po ang inaasahan natin na susunod na hakbang para sa kanila? Sa ngayon, wala pa. Yung mga nabanggit, walang mangyayari pa sa kanila kasi wala pa namang warrant of arrest na ini-issue, pero kailangang mag-abang. Pero yung mangyayari ay ayon sa nangyari din kay Duterte after ng warrant of arrest, nagkakaroon ng initial appearance before the court, tapos kalaunan, ito nga, ipipresenta sa kanya kung ano ang charges sa kanya, babasahin sa confirmation of charges, tapos kung i-confirm o aaprubahan ng pre-trial chamber, magtutuloy sa trial ang kaso. Okay, so, Hiwa-hiwalay. Pwedeng hiwa-hiwalay talagang mag-proceed ang mga kaso kahit sa iisang hindi incident, situation. Iisang pangyayari, kumbaga, kahit isa lang yung war on drugs, baka kasi yung iba, iniisip po na, kailangan ihabol sa kaso ni Duterte. Hindi naman. Pwedeng magtuloy, hiwalayan on its own pace yung kaso ng iba. Okay, pero doon po sa lahat ng co-perpetrators na yon, ang ine-expect natin from now on o mula ngayon ay warrant of arrest na. Kung magkakaroon kung mag-a-apply, against any or all. Pero ano yan Office of the Prosecutor, magpapasya according to the strategy kung sino ang maituturing na most responsible. Kasi parang mahirap kung lahatan di ba? Or marami pang iba kung lahat din ang gusto natin, kung lahat ng sangkot dapat managot, edi mas marami pa yung bilang dyan. Yung ICC magpo-focus yan sa quote-unquote most responsible. Most responsible. Ibig sabihin yung mga main implementor ng Oplan Tokhang, attorney. Hindi lang sa main implementor kundi yung kumbaga nag-isip. Ito yung mga tao na may kakayahan at nasa posisyon na pigilan o kaya ipatigil. Kumbaga, prevent or stop the national plan or the common plan from happening. Yun yung tawag kasi ng ICC sa plano. So, ito yung neutralization o pagpatay sa mga di umano drug addict, drug suspect, mga common criminals, mga di umano ito daw yung mga snatcher, mga akat-bahay.
So, yung pwede kasi ang role mo ay ikaw yung gumawa ng drug list. Pero kung wala ka, pwede namang may ibang gumawa. Ang role mo ay pumatay, pero kung wala ka, baka may pwedeng ibang mag-step in. So, yung indispensable or kailangang role mo, yun yung pagpupukusan ng ICC. Okay. Yung most responsible ang usually dinadala ng ICC sa korte. Okay, ako last point ko na lang, attorney, baka may tanong pa ang aking partner. Sa ICC po ba merong trial in absentia? Halimbawa, na-issue ng warrant of arrest, pero hindi pa siya na-aresto kasi nagtatago. Pero pwede mag-proceed ang paglilitis o ang mga proseso ng korte kahit absent o hindi pa nila hawak ang kustodiya doon sa isang subject ng warrant? Wala pong trial in absentia sa ICC kasi mahigpit nilang pinangahawakan ang fairness of trial. Dapat, di ba, mas maganda naman yun, yung akusado, kakaharapin nila yung ebidensya sa kanila. So kapag hindi nahuli, kapag hindi na-enforce ang warrant of arrest, kung meron man hindi po magbubukas ang kaso laban sa isang tao. Ayun. O kaya, kung hindi kaharap, nag-waive.